Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na gumalaw na nga ang Korte Suprema para nga sa kinakaharap na kaso ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas. Dito nga natin mapapatunayan na talagang tuloy-tuloy ang imbestigasyon at hindi nga tinatantanan ang mag-asawang ito hanggat hindi nga sila nakaharap sa tunay na kaparusahan. Dito nga natin makikita na maraming netizen ang tila nag-aabang sa katotohanan at mga resulta na ilalabas sa Korte Suprema. Ayon pa nga sa Korte Suprema na talagang taliwas ang linalabas ng mga bias mainstream media dahil hindi nga di umano ipinapalabas ang mga kabulukan na nangyayari sa loob mismo ng palasyo at ang mga anomalya na kanilang ginagawa. Dito nga natin mapapatunayan na talagang unti-unti na nga nabubuo ang mga ebidensya laban sa mag-asawang Lisa Tanas at Kuting ng Norte na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. A person, sabi nila puti daw siya, totoo naman. But ang puso niya po, his heart is definitely Filipino. I would like to call in to give or address the crowd. Malcolm! Ladies and gentlemen, Malcolm Coleman. Let's do it, Malcolm! Maraming salamat po, mabuhay, and thank you so much for being here. Malagang Karawan po, Ma'am Vice President Sara Duterte. It must be so hard for you to be in this situation and for your family, but I send my love, I send my goodwill to them, and let's bring him home soon. Tatay Digong, let's bring him home. Very quickly, thank you for keep on showing up here. This is my 8th visit, I think, in about 7 weeks. I'm very grateful to all my dear friends at the European Pinoy Media Network, and of course all you guys. Let's keep up the pressure. Somebody said to me the other day, why don't we start writing to the press? You know, we've all got computers, we've all got time. Why don't we write to the newspapers, CNN, The Guardian, The Times? And there's no harm in trying. I'm not saying we should spam them, but I'm saying we should all give our effort to try and bring former President Rodrigo Roa Duterte home. And one final thing, he's now elected mayor of Davao by a majority of 650,000 people. And yet he still sits in a detention cell. He's innocent until proven guilty. You know, the fact is I have so much respect for what he's done over the years for the Philippines, for the Filipino people. You know, during his time, I was one of the unofficial bloggers, if you like, and I was sent messages every day from the Philippine National Police, from the government, about all of the achievements, what was happening during his time. I was also invited to the Build Good Build conference where I saw at the Conrad Hotel, and I got to see so many achievements, and I'm so proud, and I'm absolutely honoured to be here. Thank you so much to Alvin, to Aldo. Please keep on coming to Duterte Street. Please keep on coming to show your support. Do it on your Facebook, wherever you can. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas. Mga kababayan, i-welcome po natin ang kapatid ng ating Mayor Duterte. Ladies and gentlemen, let us welcome ang bunsong kapatid ni former President Rodrigo Roa Duterte, si Sir Bong Duterte. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Dahil nandito na po si VP Sara, ako naman ay tapos na ang tour of duty ko. So ako naman ang babalik na sa Pilipinas.
Ang gusto ko lang po talagang ipaabot ulit sa inyo. Maraming salamat Stop po recording. sa andayong suporta ninyo kay PRRD. Masaya po siya kung kami ay nagbibisita ako sa detention cell niya. Na sinasabi ko ang mga supporters mo ay talagang araw-araw nandyan. Diyan na kumakain, diyan na lahat. So in behalf of PRRD, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay na? Okay na? Okay na? The picture is okay? Thank you very much. My favorite. Yes, I like it as well. I like Okay. it. One more. 1, 2, 3. Gutom na ba kayo? Ako din. The same ang feelings. Kung gutom na kayo, I would like to remind everyone we have free fries. Kasi mainit, free ice cream din. Kung gusto ninyo, if you want, just go there, wait on the queue, and then kumain kayo na hanggang mabusog kayo. Alam ko that we are waiting for more people na magsalita, and of course the birthday girl herself and the Vice President of the Philippines na ang magiging presidente sa 2028. Let us choose for the hope of the country, and I believe the hope ng country natin ay in the person of the Vice President Inday Sara Duterte! 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 So wait lang daw guys. Before that, mag-crowd check tayo. Isang song. Let's do a crowd check. Saan ba dito ang taga UK? Energetic pa din sila kahit daw nagbiyahe sila land trip, sumakay pa sila ng ferry at ngayon nandito na sila. Magpapatalo ba ang France? Malakas pa din sila kahit nagreklamo na sila ma'am kasi upo daw sila upo. Ulitin natin yung France! Grabe, hindi talaga matalo. Simula pa ng umaga hanggang ngayon. Hindi pa yan nakakain! Paano naman yung mga taga-Netherlands? Excuse me, sir. Paano naman yung pang-Germany? Meron pa yan? Wala pa. Ano, sadya ka muna, antayin mo ako. From Sweden? Sa'yo to? So yan. Sa akin? Pahina ng pahina! Paano naman yung galing sa Pilipinas? Ayan, ito live to ha, live. Ayan, ito naman ang mga kasama ko ngayon. Senator Amy Marcos. So, mag-hi ka naman sa palangga natin. Alright, Spokes Harry. That's for you. And this is the birthday girl. VP Blanca. Yes. Ayan, si VP. Ayan. Ay, happy birthday. Happy birthday to you. Let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. At saka may Dutch lechon. Yes. Ayan. May Dutch. Ayan, courtesy of. Important. Ayan, Senator Amy. Ayan. Alright. Oh, mainit-init pa. Mainit-init. Ayan, let's enjoy. VP, message mo sa nanonood sa'yo ngayon. Maraming Nagbabato salamat sa'yo ang dami. sa lahat ng mga kababayan natin at mga ibang lahi na nagdasal, naghanda ng kanilang mga birthday gifts, nag-celebrate at nagbigay ng kanilang mga birthday wishes. Sana ay lahat ng wish ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Mabuhay kayo. May God bless you. Happy birthday again, VP.
Alright. Huli ka sa camera. Huli ka sa Hello camera. po, ito po, bibingka. Kumakain kami. Napakasarap ng bibingka. Alright. Ang gumawa po nito, puti. Puti? Puti ba? Oh, wow. Oh, Dutch daw. Oh. Oh, yung asawa niyang Pilipina, inutusan siya. Hoy, Inutusan siya. mag-bake ka. Oh my God. Ayan, kasama din natin si Atty. Vic Rodriguez. Ah, di ba? Kompleto ang casting today. Ayan, Atty. Vic. Kasama ko si Binibining Maharlika dito sa The Hague upang makiisa sa payak na birthday celebration ni Vice President Inday Sara Duterte at magpasalamat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alright, ayan. So ito na yung lechon. Thank you, Atty. Vic. So ito yung lechon, Dutch lechon, right? Filipino lechon. Filipino lechon. Mukhang malnourished. Joke lang, joke lang. Hindi, baka nawala na yung laman sa loob. So ito yung handa natin. Ay, ang cute! Ang cute. Teka, wait. Ayan, baliktad. Ayan, oh, ang bongga, oh. Oh, ayan. Ayan, si Inday. Oh, ayan ang kanyang birthday cake. Right? Dok Mata, hinahabol kita eh. Ayan, oh. Hinahabol kita para makapag... Yeah, ibabalik ko sa'yo palangga. So, ito. Dok, like tayo. Grabe, ang sarap na lang. Ako na yung isa. Yan ba yung gawa ng Dutch? Yes, masarap si Doc Mata. Hello! At saka si Miss Erica. Doc, anong message mo dahil birthday ni Inday? Ay, talagang ang message ko is, may God give her the desires of her heart. Alam natin yon, bring him home. Bring him Yon home. ang ating dasal kay VP Sara. Alright. Dasal para sa ating lahat na rin. Correct. Kaya dahil dyan, happy birthday. Happy birthday, VP Sara! Yeah, alright. Okay, palangga, pwede ka na. Yan, bumalik ko dito. Gusto mo to? Maiyak po. Day 2. Maraming salamat kababayan, mga kababayan. Alam nyo guys, kung nandito kayo ngayon, makita nyo yung mga kababayan nyo na nandito, wala kayong ibang ma-feel kundi proud tayong mga Pinoy. Alam nyo sa nangyari kay Tatay Digong, nabuhay ang ating pagka-Pilipino. We need to be very proud of our Filipino identity because we are a sovereign state, mga kababayan. Tandaan po natin, panguman ang ating ilong. Pero yung iba naka-afford ng rhinoplasty. Kung saan kayo masaya, doon kayo. Ladies and gentlemen, we will be graced by a performance of Venus again. Sit back muna kayo kasi yung next na magsasalita, darating na po. Okay na ba kayo? Mag-cooperate kayo sa kanta kasi ang kakantayin daw niya. Yung may book? May tumatawag ba sa akin? Wala pa naman. Ano pang aritsura niya? So dapat maghawak kamay. Sabi natin, May book ay, hindi, kanina eh. maghawak kamay. Ano tayo? May signing tayo mamaya. Yeah, saan tayo? Gusto tayo na sila. May statement kayong dalawa ka. Okay! Okay pa ba mo? Basta may pagkaon libre ha? Una na lechon. Ha? Oh, Arsos na lechon taga-asa sa UK? Oh. Asa pa mga libre pagkaon din ha? Kay mo at ko niya. Okay. Gusto mo makita? Maghawak-hawak kamay.
Bigo ni tayo sa tagkamutron ba? Friendship matatanan ron. Maraming salamat sa cooperation po. God bless everyone. Selfie po tayo. Papadala ko kay Pam. Ay, sige. Ready? Teka. Pagtingin si Bero ko. Sabayan mo anak si mama. Ready? 1. Dito naman. Okay. Thank you. Nung, Sila ay lagi kang tinukuya. Oo nga. Mga kababayan. Mamaya papadala ko yung picture natin. Sabi na niya ba? Kausap kami kahapon. Opo. Nung Kasi sabi nila, mahirap daw talaga manood kasi iba ay nakatayo. Sayang na. Pero yung iba naman na umuupo, gusto na Mamaya. nila tumayo. Ano pa ang problema natin ngayon? Nasa sa iyo. Nasa sa iyo. Pero okay pa tayo! Dala yun yung signature mo. Dala. Lagi naman yung May ayusin ko mamaya. Sige, salamat. So meron parang isang kanta. Maano na lang tayo guys, i-accept na lang natin sa puso natin na minsan talaga, the early bird catches early worm. Ano ba dyan? Galit ko naman si ate. Relax ka lang ate. Huwag ka nang magalit. Oo. Alam ko naman, alas 5 ka pa dito. Oo. Ating mga magigiting na sound system. At ngayon, isa pang kanta. Pagkatapos, parating na po yung ating hinihintay. Okay lang ba? Gusto naman natin mabilad ng araw kasi for how many months, puro lang tayo dilim. Dito naman tayo sa liwanag. Okay ba yun? Sige, kanta ako guys. Kanta na ako kasi ano talaga itong mga... Oy guys ha, pasensya ha, hindi talaga ako practice. Kantahin ko yung gusto ni tatay daw. I love you, Alvin! I love you, Alvin! Alam ko naman guys na it's worth it later pag dumating na yung inihintay natin lahat. Okay lang ba? Kasi... Ayaw, wala lay. Buotan mo na siya. Okay. Pasensya na guys ha. Sarungan ako ha. Ako na si kuya. Ang bigay ng Sounds, yeah, I know. May instruction ako. Sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang lingkod ito.
ang kanilaw sa aking mundo. Grabe yan nitong puso ko. Wala, hindi kahatiwang saglit, nasa iyo'y may pagpalit. Ngayon kailan ay ikaw ang lahat ng aking galaw. Ang sanhi ay bukas ng pinagdalaw. Dahil may isang tatay bigong kulang ang magpakailan pa man upang bawat sandali ay upang mulit-mulian ang mahalin ay pasensya na guys, impromptu talaga. Sana dumating na po. Kulang ang magkakailan pa man upang bawat sandalian upang muli. Okay na. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong suporta at yung patience. Ladies and gentlemen, ang kapatid ng future President of the Philippines, ang napakagwapo, wala pa daw. Relax naman tayo guys. Huwag naman tayong atak na atak. Si ate na kanina sabi niya ayoko nang umupo, ngayon nakatayo na siya. Yun namang nakatayo, umupo na naman. Siya po ang elected Vice Mayor ng Davao City. Relax muna tayo guys. Parang murag dising-dising na daw biglaw. Ladies and gentlemen, it is my honor and help me welcome Vice Mayor Sebastian Baste Duterte! 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 Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta naman kayo? Maraming salamat sa lahat ng pinakita niyong suporta. Alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko nandito ngayon, di ko pa nakikita.
kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon kasi kung makita nyo yung illegal arrest ni PRRD, wala hindi natin gawa talaga ng sindikato. So hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, well, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag kidnapping talaga. Wala tayong, pero siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya and very important na lalo na sa edad niya. He's already 80 years old. Tapos, makulong ka pa. Palungkot talaga masyado yan. Sa ito, mamingaw kayo. Nalaman niya maraming bigaon dito sa labas naghahintay sa kanya. Masaya na yan. So, hindi pa man ngayon ko makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na uli nakapunta dito kasi ako yung mayor kasi ako. Happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And tayo naman lahat dito OFW, lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo nag-demonstrate talaga natin yung support natin. Hindi man lang talaga particularly sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din, sa nung eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. For the longest time, talaga dito sa Davao, si Rodi Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga Davao pagdating sa vote buying. Kasi ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay na, those who engage in vote buying, but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas ng pera tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who
kung sino talaga yung karapat-dapat na mamuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong election na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano sa PDP Laban, yung results na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na lang yung gago na yan. Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP